Mga dudes, good morning, and Tuesday, time to shoot. Ngayon po ay magluluto tayo ng binagoongang bangus or binagoongan boneless bangus. Ayan po, meron tayong isang buong boneless bangus. Depende na po sa cut na gusto niyo. Ayan po, since medyo malaki-laki naman po ng konti, pinag-anim po natin. At syempre, meron tayong 5 pieces na small size talong, 10 pieces na sitaw, isang medium size na white onion, 3 pieces na kamatis, isang piraso sili sigang, at 6 cloves of garlic. Mamaya gagamitan natin yan ng paminta. At mayroon tayong 2 tablespoon na alamang. Yan pong alamang ay sobra dun sa kare-kare nung birthday ng mother ko. Ayan, gagawin po natin ng paraan. Ipiprepare lang po natin, gagayatin or hihiwain ang ating ingredients bago natin simulan ang pagluluto ng binagoongan boneless bangus. Okay po mga dudes, ayan po at naihanda na natin, nahiwa na natin ang ating mga ingredients at sisimulan na natin ang pagluluto ng ating binagoongan boneless bangus. Okay po mga dudes, yan po at nagpainit na tayo ng ating mantika. Magpiprito po muna tayo ng ating bangus. Masyado po talaga matilamsik yung ating bangus. Kaya ingat-ingat lang po. Piprito po muna natin. Yan. Takpan po natin para hindi po tayo matilamsikan. Okay po mga dudes, yan po at medyo okay na po yung ating bangus. Set aside lang po muna natin. Yung pong bangus, hindi ko na po ito nilagyan ng asin dahil may alamang po tayo mamaya. Titignan po natin kung okay na po yung lasa. Dahil medyo may alat po yung alamang, kaya hindi muna natin nilagyan ng asin yung ating bangus. Pinatay ko po yung apoy para po hindi po siya tumilamsik. Ayan. At pagkatapos po, ipa-fried lang po natin yung ating sitaw. Ayan. Binuksan ko na po ulit para po medyo masarap. Ayan, prito-prito lang po. At iseset aside po natin yan pagkatapos. Okay po, ngayon naman yung ating talong. Ayan. Prito-prito din po natin. Maliit lang po yung ating talong kaya pinagdalawa ko lang po. Kaya po mga dudes, yan, okay na po yung talong. Set aside din po natin. Okay. Babawasan po natin ng konting mantika para sa ating pagpiprito ng or paggigisa ng ating
binagoong boneless bangus. Okay po mga dudes, ayan na po at magigisa na tayo. Unahin po natin yung ating bawang. Pinatay ko po kanina pero ngayon po buksan uli natin yung kalan. Isa natin yung ating mga aromatics para lumabas ang lasa at masarap yung amoy. Ating sibuyas. Ayan. Halo-halo lang po. Mas masarap po yung ganito kaysa yung basta lang natin ipiprito yung ating bangus. Ayan. Napakamahal po ng kamatis sa ngayon pero gusto po talaga ay maraming kamatis pag nagpagisa. Depende nyo na po yan kung gusto kong dagdagan or sakto lang. Simpleng-simple, binagoong boneless bangus. Lagyan na natin yung ating siling pansigan. Since yung bagoong po natin or yung alamang ay luto na, kaya okay lang po yan, sandali lang po yan. Okay po, ilagay na po natin yung ating alamang or yung ating bagoong. At dagdagan po natin ng mga 1/4 cup ng tubig. Ayan. Lagyan na rin po natin ng konting pampalasa. Hintayin po natin na maluto ng todo yung ating mga aromatics. Okay? Okay po mga dudes, ayan po. At lalagyan po natin ng konting paminta. Konti lang po. To taste. Ayan. Tinikman ko na po, okay na po sa akin, saktong-sakto na lang yung pong alat ng alaman. At ibabalik na po natin yung ating bangus. Yan. Okay po mga dudes, ayan po at ibabalik na po natin yung ating mga gulay. Yan. Ating talong, at yung ating sitaw. At sandali lang po ay luto na ang ating binagoong boneless bangus. Since luto na naman po itong ating mga gulay, papatayin na po natin. Ayan. So yummy! Ayan. Okay. Luto na ang ating binagoong boneless bangus. Ready to eat mga dudes! Happy eating!